Hindi ka pwedeng maging boksingero, hindi ka pwedeng tumungtong doon sa ring at ayaw mo masuntok. Oo. Lalo na kung ang Quadcom, panay ang suntok, panay ang banat nyo kay Pangulong Duterte, sa mga witnesses, pinakukulong nyo, talagang pupulaan kayo dahil criticism of the official acts of public figures ay part and parcel ng demokrasya. Tulad nito ito ako, natatandaan mo, palagi nating sinasabi rito sa programa natin, yung sa Quadcom, ang matinu-tinu lang dyan si Congressman Barbers. Ace Barber. Hindi naman pala masyadong matino kasi alam mo ang ginawa nito. Alam mo ba namang sabihin sa NBI, imbestigahan daw yung mga vloggers, mga nasa social media na binabatikos ang Quadcom. Haller! Alam niyo po mga kasama, Naisip ngayon. Boss Ace, alam kong ikaw talaga pinakadesente dyan. Baka nakakalimutan mo lang o naiwanan mo isang beses pagkatapos mo magsipilyo, parang pustiso. Naiwanan mo sa baso yung iyong decency. Sir, ang Quadcom po ay isang committee ng mababang kapulungan. Ang mababang kapulungan is composed of members of the House. Ang members of the House ay mga public officials. Ang ating saligang batas ay nagbibigay ng mga karapatan sa ating mga mamamayan na batikusin, punahin, pulaan, kahit loko-lokohin ang ating mga public officials. Wag lang libelous. Meron po tayong batas ng libel. At meron ding cyber libel. Pag lumampas po sa bounds ng free speech ang isang mamamayan, pwedeng idemanda. Pero para sabihin mo sa NBI na imbestigahan lahat ng nagbabatikos, pumupula, nagkikriticize sa Quadcom, foul po yan. Ang Ewan ko, wini-weaponize nila ang NBI. Sinabi na ng ating Korte Suprema, ang mga public officials ay hindi dapat balat sibuyas. They should not be onion skin. Sumaba kayo sa public life. Kayo ay dati pangkaraniwang mamamayan. Kumbaga sa kwan hindi kayo napapansin, nagpapansin kayo. Tumayo kayo. Nagpa-cute kayo, nagpasikat kayo, pinromote nyo yung sarili nyo bilang isang magaling na public servant. Tumakbo kayo sa eleksyon, nangampanya kayo, umikot kayo, kinamay-kamayan nyo yung mga tao, lumalabas kayo sa TV, sa radyo, sa social media, sa mga digital platforms. Naniwala na kayo ay magaling, nilukluk kayo sa mababang kapulungan bilang representante. That is the price you pay. Talagang pupunahin at pupunahin kayo. Parang boksingero yan Hindi ka pwedeng maging boksingero, hindi ka pwedeng tumungtong doon sa ring at ayaw mo masuntok. Lalo na kung ang Quadcom, panay ang suntok, panay ang banat nyo kay Pangulong Duterte, sa mga witnesses, pinakukulong nyo, talagang pupulaan kayo dahil criticism of the official acts of public figures ay part and parcel ng demokrasya. Yan ay kasama sa checks and balances. Yan ay deterrent. Yan ay para mapigil ang yung tinatawag na abuso. Sapagkat may pumupuna. Kanya nga po, ang tawag sa media ay fourth estate. Sapagkat yan ang pumipigil. Kasi ang, di ba, a tripartite system of government tayo. May lehislatura, may ehekutiba, may hudikatura. Lahat yan pwede nating pulaan. Kasi nga, ang fourth estate, kasi yan tatlong yan, checks and balances yan Pag umaabuso ang executive, nandyan ang judiciary. Pag umaabuso ang legislative, nandyan ang executive, may veto power. Pag ang batas ay masyadong sa tingin ng Pangulo ay
hindi karapat-dapat dahil ito ay masyadong mahigpit, o hindi tama, pwede niyang i-veto. Hindi na magiging batas yun pag hindi niya nilagdaan, vinito niya. Okay. Ganun po, checks and balance para pag may lumalampas, pag may nagmamalabis sa kanyang kapangyarihan, may isang ahensya na pipigil. Ayun. Pero paano pag hindi ganon ka-epektibo ang pagpigil? Sapagkat kung ikaw po, katulad ng ginagawa namin, pag may abuso ang lehislatura, kami po ay pumupunta sa judiciary. Pero, siyempre po, kailangan ng due process, kailangan ng hearing, hindi naman natin nasisisi ang judiciary. Medyo hindi po ganun kabilis ang remedyo sa judiciary. Anong remedyo mo? Media. Yan. Baka sila pwedeng bumatikos. Kita nyo, babatikos ng media. Yung ginagawa nilang illegal na abuso ng contempt powers. Diba? Katulad nun, si Zuleika Lopez, anong ginawa? Di ba pinalaya na. Marami nang pinalaya. Yan po ang role ng media. Kaya nakalagay sa konstitusyon, no law shall be passed abridging the freedom of expression or of the press. Ng press, ng prensa, ng media, or of the right of the people to peaceably assemble, to petition the government for redress of grievances. Ano pang hindi pwedeng pigilin? Yung pagtitipon-tipon ng mga tao, katulad ng mga pulis, hinaharang yung mga tao sa EDSA. Hindi naman pala nananakit, ano? Alin? Yung nagkagulo nga, saan ba yun? Hindi, yun yung Menjola, mga leftist organizations, yung mga tinatawag, yung iba siguro rin, Communist Front Organization, yun ang nakipagbugbuggan sa pulis. Opo. Yung mga pro-Duterte ay maayos naman. Hanggang sigaw-sigaw lang yun. Ganun po yun, hindi nyo pwedeng pigilin yung. Kaya nga, sa ating bansa, may tinatawag na freedom parks, katulad ng Liwasang Bonifacio. Opo. May batas po tayo dyan tungkol sa freedom parks, hindi mo na kailangan ng permiso. Sapagkat when you ask for permission, to that extent, nakokontrol ang iyong freedom to assemble. O freedom of assembly. Yan. Okay. So, yung ginagawa mo, Mr. Barbers, bawiin mo na yan, ha? Baka mawala ang bilib sa'yo ng maraming tao. Hindi lang naman ako bilib sa'yo. Pag may nakakausap ako, ang laging sinasabi, si Barbers ang pinakamaayos dyan. Pinaka-decente dyan, hindi nang aabuso, mahinahon lang. Pero yung sasabihin nyo, kasi natatawa nga ako Alam mo, Jubes, minsan yung mga tao na nabibigyan mo ng poder, akala mo, mga Diyos-Diyusa na sila